Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. May ipapakita nga pala ako sa inyo mga kumarites at first time ko nga rin palang makakita nito sa personal. Nakikita ko nga lang din ito sa TV at ang tawag nga daw dito ay miracle fruit. Grabe mga kumarites, ang bigat at sobrang laki niya. Kita nyo naman at malaki pa nga ito sa buko. Nung isang araw pa nga to dala ng akin darling galing nga doon sa kabila. Basta doon sa kabila, wag na rin kayong magtanong dahil yung asawa ko nga pag tinatanong ko kung saan galing ay wag na daw ako magtanong. Sabi ko nga paano ba to kainin dahil pare-parehas nga kaming mangmang dito sa prutas na ito. Sabi ko kasi ang nakita ko nga sa TV yung mga binablog ng mga vlogger ay yung miracle fruit na kulay itim ang loob. Hindi mo nga daw ito mababaak na gamit ay kutsilyo lang kaya naman ayan lagari nga ang ginamit. Yung balat niya nga ay parang kahoy kaya naman kailangan mo talagang lagariin dahil matigas. Paikot nga yung lagari niya para mabuksan mo nga siya ng ganyan. Tapos yung loob niya ay parang mabulak. Wala nga din kaming idea kung ano nga ba lasa nitong prutas na ito. Kaya ayan kinakamay-kamay ko nga siya kung malambot nga ba yung loob niya. Malambot nga yung loob niya at may mga kasamang maliliit na buto. Pero naku-curious nga ako sa lasa nito kaya naman pipiraso nga tayo ng kaunti. Pero hindi nga daw yan kinakain ng hilaw na ganyan at iyan daw inilalaga pa. Pero dahil naku-curious nga ako sa lasa nito, titikman nga natin kahit hilaw. Pero hinug na daw yan at pwede na nga daw yung pakuluan. At dahil pare-parehas nga kaming mangmang sa prutas na ito, nag-YouTube pa nga kami kung paano nga ito lutuin. At ayun, nakita nga namin na binaak siyang ganyan tapos kakayudin mo nga yung loob niyan. Pero bago nga natin yun gawin, titikman nga muna natin kung anong lasa ba nito. O diba, unang tikim. Ang pait! Kita nyo naman sa reaction ko, no? Grabe, mapait pala yung lasa nun. At ayan, kumuha na nga kami ng kaserola at dito nga natin ilalagay yung laman niya. Para ka nga lang din nagkakayod ng buko niyan. Akala ko talaga ay sobrang tigas ng loob pero wag ka, napakalambot naman pala. Sayang no, kung matamis nga ito pwede na natin kainin ng ganyan. At yun nga, nag-search nga din ako sa Google kung ano ba yung mga health benefits nitong miracle fruit. Alam niyo ba na hindi rin siya nagkakalayo sa health benefits nga ng barley? Halos same lang din, ganun. Nakakapagpababa nga siya ng cholesterol at pwede nga rin sa mga diabetic. Pero dahil nga naku-curious nga tayo sa kung anong lasa nito sige, for the go nga at for the kayod ng person. At yung isang malaki nga nitong miracle fruit halos mapuno nga itong ating kaserola. Pero sa pagpapakulo nga nito wala ka naman kahit anong ilalagay dahil kusa naman na yan magtutubig. Yun nga lang talaga magtataka ka dahil itong kinakayod natin ay kulay puti pero mamaya magiging itim na yan. O diba, kaya nga tinawag na miracle fruit. At sabi nga ni kuya ipatuyuin nga daw itong balat at pwede nga daw gawing helmet. O diba, dual purpose pa nga. At ayan, ito na nga ang itsura niya nung makayod na nga natin. At halos mapuno nga itong kaserola. At dito na nga tayo pupunta sa kusina ni Mudra. Abay oo, meron sariling kusina yan si Mudra din sa gilid. Nag-improve na nga yan dahil pinatiles na nga yan ni kuya. O diba, 4 lang ang bahay dito pero 5 yung aming kusina. Gusto kasi ni Mudra meron siyang sariling space para sa pagluluto niya. Pero sa ngayon nga doon muna siya nagluluto sa bahay ng kapatid ko na nasa Japan. Pero pag dumating nga yung kapatid ko na nasa Japan nandito naman yung kanyang sariling kusina at dito nga siya nagluluto. O diba, improving ang kusina ni Mudra dahil naka-tiles na. Dati nagtitiis yun, nakahoy lang ang kanyang patungan. So ayun, mabalik na nga tayo dito sa miracle fruit at ayan, nung tiningnan ko nga ayan, nagtutubig na at kulay itim naman yung tubig niya. Yung tubig nga niya yung sariling katas nitong miracle fruit. Kita nyo naman at ang liliit nga ng buto nito pero wag ka, pag namunga naman sobrang lalaki. Pinakuluan nga lang namin to ng 1 taon. Hoy, ang tagal naman. Makalipas nga ng ilang minuto ito na nga ang itsura niya. Ang galing no, naging kulay itim. Tinawag pang miracle kung hindi magmamagic. Pero ang galing nga ba't naging kulay itim yan? Nagtaka pa kaya nga miracle. Ano ba naman, Mami Loy? So yan, pag ganyan na nga ang itsura niya ay okay na nga yan at pwede na nga daw yan salain. Syempre yung katas niya nang iinumin daw. Yun isabi ni lahat. Hindi naman ako maalam din Sabi ko nga sa aking asawa, ipasok na nga dito sa loob at aking nga sasalain. Dahil yung mga bulak-bulak na yan ay hindi naman yan kasama sa kakainin natin. Yung katas nga lang ng miracle fruit ang ating iinumin dyan. Sabi ng asawa ko ganyan-ganyanin ko daw para masaid nga yung katas. At pagkatapos nating masala yan ilalagay na nga yan sa ref para lumamig. At ayan, mga after ng mga ilang oras malamig na nga siya, tatanggalin na nga natin dito sa ref. So ayan mga kumarites, titikman na natin kung anong lasa ba nitong miracle fruit na to. Kumuha nga muna ako ng panandok at saka baso. Konti nga lang yung ilalagay natin, baka mamaya kasi hindi natin magustuhan ng lasa. At itong isa naman ay kay Mudra. Guys, tikman na natin itong miracle fruit. Hindi ko pa ito natitikman. Ano kaya lasa nito? Amoy nilagang kamote. Alam mo yung kamote na maliliit, pag nilalabon, ganun ang amoy niya. Amoy masarap naman. Hindi naman yung sasabihin mo mabaho ang amoy. Kanina nung nilalaga siya, amoy nilagang kamote. Aantayin ko lang si Mother. Sabay kaming iinom. Kaya lasa nito. Kulay itim siya pag nilaga. Ang galing.
Tagal ni Mudra. Tinawag siyang miracle fruit kasi marami din siyang health benefits. Hindi ko pa nasa-search kung ano yung mga health benefits nitong miracle fruit. Yung barley kasi, madami na ako nakitang health benefits niya. Kaya yun ang ginagawa namin kape sa umaga. Masarap yung barley pag lalagyan nyo ng gatas, tas konting asukal. Pwede din yung painumin sa mga anak nyo. Yung anak ko, pinapainom ko nun kasi yung anak ko, laging tibi ang dumi nun. Ilang araw bago magdumi. Kaya ako pinaiinom nun para maging regular yung dumi niya araw-araw. Kaya yun, gustong-gusto naman niya. Minsan nakakadalawang inom siya sa umaga at saka sa hapon. Nagpapatimpla siya. Tuturuan ko na nga magtimpla. Dapat, 1 teaspoon na barley ang inyong ilalagay. Ako, minsan kinokontihan ko lang. Pero dapat talaga 1 teaspoon na barley sa isang tasa. Masarap din siya. Bumili nga ako ng honey sa palengke kanina. Ito papakita ko sa inyo. So, ayan. Nung nag-swimming kami nung birthday nung pamangkin ko dun sa basta nag-swimming kami nung last dun sa dagat. Yung hipag ko, si Ate Jenny, naglalako dun sa loob ng beach ng ganto, honey, pure honey. Hindi ko alam kung magkano ang kuha ni Ate Jen. Yan, ito yung ginagamit ko doon sa barley pag gusto ko ng juice tapos malamig. Kaya lang syempre nauuntian ako, mabilis maubos to kung araw-araw nating gagamitin. Ako meron akong suki sa bayan na honey din. Ito naman siya. Pero ang alam ko talaga yung totoong honey talaga na pure honey, mahal talaga. Hindi ko alam kung pure to. Syempre, mga nagtitinda sinasabi na pure. Pero, tinetest ko naman to kung pure talaga. Yung inilalagay sa cotton buds, tapos sisindihan ng lighter. Kapag na sumindi siya, ibig sabihin pure honey siya. Pero pag hindi siya sumindi, may halong tubig pagka ganun. Dati kasi nakabili ako sa Padre Pio. Syempre, hindi ko naman alam kung peke o original na honey. May mga buo-buo sa ilalim na alam yung parang nag-aasukal. Yung pala, peke yung ganon. Hindi kagaya nung ganito na walang tining sa ilalim. So, nakala ko pa naman true lalo na pure honey at meron pang mga kasamang anak-anak. Yung mga puti-puting ganyan. Pero pag tumatagal siya, nagkakaroon ng tining sa ilalim. Nabubuo-buo. Yung pala asukal, hinahaluan ng asukal para dumami. Ito naman, suki ko sa palengke. Nakabili na ako noon doon. Naubos na. 250 yung gantong kalaki. Ewan ko kung magkano yung bili ni Ate Jen dito. Pero may mga nabibili naman na honey na sa grocery. Nabibili din pure honey sa grocery. Pero alam ko talaga yung talagang purong-purong honey, mahal talaga. Ewan ko kung saan nanggagaling tong honey na ganito na tinitinda nila ng mura. Kasi iba-ibang honey daw, iba-ibang bidaw yung pinagkukuhanan niya. So, yun lang. Ito parang malabnaw. Diba? Parang malabnaw siya. Itong isa naman, malapot. No, hindi agad-agad bumabagsak. Matagal siyang bumagsak. Yan. Matagal siyang umano. Ito naman ang bilis. Parang may halo. Awan natin. Pero okay din naman ang lasa. Huwag tayo magreklamo. Tagal ni Mudra. Ako na nga lang muna ang iinom. Tikman na natin. Napachika pa nga ako. Titikman lang naman itong miracle fruit na po. Ano siya? Lasang kape?
mapait ng konti. Ay, parang uminom ka ng kapeng barako. Gayon. Alam mo, sarap. Pero sa unang tikim, parang mapait. Na medyo maasim-asim. Maasim-asim na mapait. Na lasang kape. Alam niyo yung candy na kape? Yung nabibili na nakabalot sa ganon dati, nung tanda ko, nung bata kami, binibili namin yun sa tindahan. Yung habang ganon na kape, na nakabalot siyang mahabang ganyan, na candy. Ganon ang lasa, mapait-pait. Masarap din naman, kaya lang hindi mo siya maiinom ng diretso kasi medyo mapait. Hindi siya masyadong masarap sa unang tikim, pero pag nawala na yung lasa niya, habang tumatagal, sumasarap. Para siyang kapeng barako. Pwede kaya itong lagyan ng asukal? I-google ko nga. Baka pwedeng haluan ng asukal para medyo matamis-tamis. Pwede kaya lagyan ng yelo. Pait. Ganito pala ang lasa nito. Kaya kinontean ko lang yung kuha eh. Maganda sana kung pwedeng haluan ng mga honey. Sa search natin, baka pwedeng lagyan ng honey. Oo nga, why not? I-try natin, no? I-try ko nga. Wait lang. So, yan. Buti na alala ko, no? Haluan natin ng honey. Kasi mapait-pait siya eh. Kesa asukal, honey na lang. Tingnan natin. Okay na rin naman, matamis din, pero nandun pa rin yung pait. Napapaitan lang ako. Pero pag naman natagal yung lasa niya, masarap naman. Sa unang tikim talaga mapait. Hindi mo siya matitiik. Matikman mo. Nabasa. Tikman mo. Kakain ng kanin, baka kami ako hindi makakain. Hindi, titikman mo lang. Kasi yung bagang iniinom natin barley Louis. Nakakabusog yun na. Ayun na nga, ako hindi nakakaramdam ng gutom. Kaya, Nakakabusog yun. kasi sa umaga, nakakadalawang kape ako. Ay, yun na lang nilalagay ko, di habang tinisay. Pang-diet Kita mo din yung yun. barley. Ay, kita ko, ininom ko. Hindi ako nagugutom, Tapos tanghali na. araw-araw ang dumi ng dumi. Yun ang epekto nun. Kaya oo, talagang ano yun. Epekto yun nun. Sadya Hindi ako yun. nagugutom. Ayun, di ba? Hindi naman ako kakain. Ako'y nainom ng gamot. Kumain ko. Parang lagi kang busog. Oo nga. Ganyan nga. Pang-ano din yun eh. Bang, Tawag dito yung parang inaano yung ano mo, yung gutom mo. Parang pwede rin siya sa diet. kinokontrol. Tikman mo na. Kanti lang at medyo mapait. Maamoy. Mas gusto ko pang barley din eh. Kisa dito, yung cow. Ayoko! Ayoko! Hindi ko Pero na ano, pero may aftertaste siya na parang kape sa dulo. No, yung parang kapeng barako. Eh, mas gusto ko pang barley dyan. Uy, ayoko! ang barley kasi nalalagyan mo na laman. Hindi ko gusto. Mapait! Mapait. Ganun Gusto ko pang ganun barley. pa din. Nilagyan ko na ng honey to. Oh. Mas masarap ang barley. At nalagyan mo ng gatas, nawawala ang ano lasa. No, wala na sa pag nalagyan ng gatas. Hindi ako. Ayoko.
Ubusin mo yan! Ay, ayoko! Sayang, ubusin mo yan. Hindi, pero ini pagka talagang ikaw yung may pinaglalaanan talaga ng sakit, Ay, oo. pipilitin mo yan. Ay, pero pag hindi naman ay ako na kayang inumin. Pagka may sakit ka na mapipilitan ka Pipilitin uminom. mo talaga, ay mapait. Naritikon mo. Magaling. Yan ka nga ako. Lalagyan. Ang pait. Maggamot na rin. Endo mo. Gamot ang gamot yan. Oo nga, kaya lang, talaga pag may sakit, talaga Pinaglalaan ng sakit. mapipilitan ka talaga. Nasa Talagang ano? pait. Para siyang pagtigim mo mapait. Tapos ang lasa niya sa padulo, parang kaping barako na mapait. Mapait. mo na Pero hindi mo siya matitiik talaga. Oo, hindi. Kaya? Hindi kaya. Huwag mo sukan. Mas gusto ko pa ang Hindi mo barley. siya matitiik, hindi kagaya ng barley na natitiik mo Ah. gano'n. Hindi Hindi. kagaya. Ang Ano mo sa barley. Mondre? Ko lang naman to. Ha? Ang barley Sa mo. Mondre muna. Wala akong yan. Maba. May ninimin na ulo. Yung tubig mo kanina pa. Pinatay ko na talaga yan. Wala ka- Kanina pa binuksan ng binuksan eh. Gamutin na. Yung magkakaigining. Pag may Oo, gatas. kasi ang barley, lagyan ko ng kape, dilalagay ko sa kape. Tapos may kaunting gatas, Oo. yung adult na bear brand. Kape, lagyan mo din ng barley. Ano ko siya, nadidiretso ko siya. Kaya lang, hindi ka nakakaramdam ng gutom. Hindi sadya. Ay, lintik na yan. Hindi naman ako kakain. At ako'y nainom ng gamot. Guys, di ko kaya. Nagpalit ako ng barley. Yan, pero talaga, totoo naman talaga na pag may pag may sakit ka talaga, mapipilitan kang uminom ng mga ganyan kahit mapait. Kaya kahit wala pa tayong sakit hanggang ngayon, pag-inom na kayo nitong mga herbal na to. Kasi alam nyo, sa kinakain natin yan ngayon. Kaya ang daming sakit na lumalabas ngayon dahil nga sa mga pagkain na rin na kinakain yan. Yung mga fast food, mahilig kumain. Buti na lang talaga wala kaming pera pang kain sa fast food. Tamang bahay lang. Minsan lang talaga kami kumain sa mga ganyan. Pero mas maganda pa rin na meron tayong panglaban sa mga sakit. Kaya kayo, minom na din kayo ng mga ganito. Ilalagay ko na lang yung link. Alam nyo na. Mahal yan. Mama, ayaw mo bibenta. Ang gusto lang ko ay yung Ito kasi, yung barley kasi pag nilagyan mo ng gatas at konting asukal, may inom mo. Masarap. Lasa kasing milk tea. Sabi nga ng anak ko, lasa daw milk tea. Ayun, nalagyan ko na ng honey. Hindi ko matitiik. Mas masarap tong barley. Kaya, sa susunod na order ko nito, kahit mahal, o-order na ako ng 1 kilo. Kasi yung 1 kilo niya nasa 1,400. 1 kilo, madami na yun. Madami ako mabibigyan. Si Mudra, nabigyan ko. Yung biyanan ko, nabigyan ko. Tsaka si ate, nabigyan ko din. Tapos kami, binili ko lang nun ay 500 kilogram. Yung kalahati lang. Pero madami na ako nabigyan. Madami pa dito sa bahay. Bali, yung kalahating lagayan ko, kalahati na lang siya. Pero ang dami ko na nabigyan. Kaya sa susunod na order ako, yung 1 kilo na, para mas madami ako mabigay sa kanila. Siguro kasya yun sa ganitong lagayan. Yan. Tigagantong bibigyan ko sila. Tigaganyang kalalaking lagayan. Kasi maganda talaga tong barley. Maganda yung organic talaga na barley ha. Yung puro. Kasi yung iba na ngayon na barley, hinahaluan na ng may halo na. Eh kayo, pag purong barley yung binili nyo, kayo na magtitimpla. Pwede nyo lagyan ng kalamansi at honey. Pwedeng gatas at asukal. Or gatas at honey, ganyan. Pwede. Pero pwede ring puro. Lalo na dun sa mga diabetic. Pwede nyo inumin ng puro. So, yun lang mga kumartes. Ito, ginagawa na namin kape sa umaga. So, yun lang. Bye!